akong gumising ngayon para mag-workout at lokohin ang sarili, nakshuta. Mahirap nga mag-voice over ngayon dahil napakalakas ng ulan. Sabayan mo pa ng matindi kong sipon. Naman sa mga nambaba sa akin dyan na hanggang day 1 lang ako. O loko, naka-day 3 na. Puwera usog, puwera balis, pera kulam. Umabot ka sana hanggang 1 buwan. Nakshuta. Siyempre, hindi naman pwedeng puro workout lang ako. Sinasabayan ko rin yan ng matinding diet. Ilang araw na lang kasi magpa-flight na nga kami papuntang Boracay. Nasabay pa yata ng tag-ulan. Diyos ko. Yun nga, simula nga nung nag-exercise talaga ako, parang ang gumaan ang kalahati ng katawan ko. Mabilis din kasi kung pumapayat basta gustuhin ko. Naman from 57 or almost 58 kilos, ngayon 54 kilos na lang ako. Pagkatapos ko mag-workout, naligo na agad ako, tas maya pumapasok nga si Bebo galing labas. Meron naman mo siyang bit-bit na envelope, sabi ko nga, may ayuda kaya ta sa akin, nakshuta. At nung inireveal niya na nga sa akin, ay Diyos ko, hindi na pwedeng punuin yung swimming pool na yun, ang kalakas pala sa konsumo. Abe, kayo magkano ang bill ng kuryente nyo ngayong buwan? Pero fast forward, nagbiyahe nga kami papunta ng Pampanga. Nung pag-uwi ko nga dito, nagluto nga pala ang nanay ko ng ginisang pechay. Sobrang paborito ko yan. Alam nyo naman ang mga nanay natin, kapag ka nauuwi tayo sa kanila, lahat ng paborito nating ulam niluluto. Pero bukod sa ulam, mas paborito ko pa rin yung tsikahan namin ng nanay ko kasi safe na safe kapag ka siya ang katsikahan mo. But syempre, wala na ako kasing ugali kundi si Angeline mapagmahal lang. Pero ang dami na naman nga niluto ng nanay ko, may paprutas pa siya. Talaga naman nakaka-LL na yung bahay na to. Tuwa nga ako kasi pati daw siya napa-check out nitong paborito kong ang bagoong ng Miss D Gourmet. Sabi nga niya sa akin, yun lang daw talaga ang inuulam nila kasi napakasarap nga kahit saan mo i-partner. Nabanggit ko nga sa inyo na hindi ako nagra-rice kaya talaga puro gulay na lang ako pero sinasamahan ko syempre ng Miss D Gourmet bagoong. Mula kasi talaga nung nag-exercise ako, nahilig na nga akong kumain ng mga gulay. Ito nga si Richie, first time lang daw niya matitikman itong ginisang pechay. Sabi niya sa akin, masarap daw pala. Red ko kasi na to, hindi talaga kumakain ng gulay. Takot na takot sa mga dikot. Nakshuta. After nga namin kumain, inaya ko na agad si Bebo na magpunta nga dito sa rest house na pinagagawa namin dahil maghahapon na nga. Kaya nga sa bahay namin dito sa may Apalit, Pampanga, magbabiyahe ka nga lang siguro ng mga 5 to 10 minutes bago ka makarating sa rest house. Ay Diyos ko, tatandanan ko kanta. Dati wala rugo kaming bahay, nakikisungsung lang kami. Ngayon may pa-rest house pa kami. O mayaman na kaya kami noon. Chares! Punta nga namin dito, natuwa kami dito sa kubo na kinalabasan dahil halos kalahati na ngayon nagagawa tapos ilang araw pa lang sila naggagawa din Alam nyo guys, natatandaan ko, grade 4 ako noon. Pangarap na pangarap ko talaga na tumira kami sa kubo. At nakakatuwa lang talaga kasi itong lupa na nabili namin dito sa Pampanga, napakalaki nga at umaabot nga ng 800 square meter. Dahil wala pa nga kaming plano doon, ginawan na nga muna namin tong rest house at wala pa kaming budget para gawin tong resort. Kubo naman ang pinagawa namin, medyo pricey din siya pero at least sobrang laki niya at talagang mapapahinga ang buong pamilya. Nga doon, napakaganda ng view dito sa amin, maaliwalas at talagang malayo sa mga chismoso. Kaya kwentuhan nga namin ni Bebo niyan kung ano ba yung mga pagagawa namin dito at saan kami kukuha ng pera. Kasakit. Sabi ko nga sa kanya, madali lang talaga magplano ng mga gagawin. Ang problema, ano yung pambabayad namin? Sobrang lawak nga na lupa namin dito. Hindi pa namin alam kung ano pa yung mga susunod namin ipapagawa. Pero sabi ko kay Bebo, unti-unti lang. Ito naman nga sa kabilang dulo, meron nga kami pinagagawa nga na parang parkingan. Pero naman, tuwing pupunta kami dito, hindi pwedeng mababad at madulok si Montero Pulipin. Bis na nga ako dyan dahil sabi ko kila nanay, uuwi na kami papunta naman ng Samjihan. Alam, bumalik ulit kami dito sa pangingahan dahil dumating nga itong mga manggagawa ng kubo. Aro, happy na yan. Ken ko kakarug manil na layata. Buti naman, hindi pa sila naniningil ngayong araw. Iba nga kami bayad at fully paid dito sa kubo. Meron na naman kami pinapagawa, nakshuta. Kung nga kasi kami umalis at pumunta ng Boracay, gusto nga naming malinaw sa kanilang lahat kung ano nga ba yung mga papadagdag at papagawa namin din Kaya naman sa mga naghahanap din at gagawa ng mga kubo nila, kontakin nyo na rin tong si Manong Ben na napakasipag at napakagaling nilang gumawa. Sundo-sundo na nga kami sa presyo at sa kung ano pa yung mga gusto naming ipagawa. Umalis na rin naman kami sa pahingahan at nagbiyahe na nga kami papunta naman ng Samjihan. Medyo malaki nga yung naging bill namin kay Mang Ruben, kaya kailangan talagang galingan ng Samjihan namin, nuka. Kaya lang, mukhang negats at puro palabas ang pera namin ngayon dahil pagdating nga namin dito, sahuran pala, nakshuta.
Buti na lang talaga itong samjihan namin araw-araw nga dinudumog at dinadayo. Kaya feeling ko meron naman akong pambayad kahit ang ipatayo namin palasyo. Chares! Bago nga kami umalis at pumunta ng Boracay, minito muna namin lahat ng staff namin at nag-award na rin kami ng Crew of the Month. Ga-award nga kami buwan-buwan at nagbibigay talaga kami ng 5,000 pesos sa kanila. Kanya man. Na-meeting na nga namin lahat sila, nagbiyahe na rin naman kami pa uwi at kami nga ay pagod na pagod ng dalawa ni Bebo. Nung nakauwi na nga kami, nagdiretso agad ako sa banyo para makaligo na at mag-skincare. Syempre ang gamit ko, Beauty Derm. After mag-toner, nagagamit ako o naglalagay ako nitong serum na talaga namang paborito ko sa lahat. Sobrang ganda kasi talaga ng lapat niyan sa mukha ko at after mo mga mailagay, meron na agad pa instant glow. Di na rin nga ako tinigyawat simula nung ginamit ko tong Beauty Derm. Ngayon nga, itong regular set ang gamit ko at sa mga susunod na buwan, bala ko nga ulit bumalik sa blank set. Lahat nga ng ginamit kong skincare simula nung 18 years old ako. Ito talaga ang pinakagusto ko at pinakamaganda sa lahat. Mapapansin nyo man, never na akong tinigyawat. Depende na lang talaga kapag stress na ako kay Bebo. Naksyuta. Susunod na araw nga, ipapakita ko naman sa inyo yung kapatid ko sa H2 na talagang natulungan nitong Beauty Derm. Dahil fresh na ako, syempre kailangan mabango tayo nang hindi tayo lapitan ng multo. Siya pa rin ang gamit ko hanggang sa pagtulog. Sinashake-shake ko pa yan bago gamitin at 3 to 5 hours ang tinatagal ng amoy. Kaya naman kung curious ka pa rin hanggang ngayon sa amoy neto, abay bili-bili din pag may time, naksyuta. Yan lang naman. Salamat!